Magandang araw mga kaibigan. May nabasa kong post ng SMNI News Online na sinasabi si Presiding Officer Senator Escudero sinita itong private prosecutor Attorney Ligutan. The prosecutor has already sounded frustrated. So, to be sure na kasi hindi ko napanood yung portion na yon. To be sure, sinerch ko sa Google AI, is it true that Escudero said private prosecutor Ligutan already sound frustrated? Ang sagot, yes, it is true. Presiding Officer Senate President Francis Chis Escudero made this statement during the impeachment trial of Vice President Duterte. He noted House Private Prosecutor Attorney Mando Berhil Ligudan already sounded frustrated following Ligutan's repeated objections during the defense cross-examination of an NBI witness. Ligutan subsequently responded to the remark saying, "I'm very patient, Your Honor, I'm very patient." Kasi daw, maganda daw yung pagtatanong, yung cross-examination ni Attorney Narbasa doon sa House Prosecution Witness, maganda. Kaya may nabasa akong post ni Sasasot na, "Bravo, bravo, Attorney Narbasa, magaling daw. Puros objection, objection." Kahapon, makita nyo, habang nagpre-present itong si Ligutan, paminsan-minsan nag-o-object itong si Narbasa. Then, most of the time, marunong si Escudero either sustained or denied yung mga objection. Ganyan kasi ang trial eh. So, kahapon, may mga nagsasabi na maganda daw yung performance ni Ligutan. At sinasabi nila, baka babawi si Attorney Narbasa sa cross-examination. At yun na nga, nakabawi dahil mismo ang presiding officer ang nagsabi, sinita ang House Private Prosecutor na, "You already sounded frustrated." Tapos, "I am very patient, I am very patient." Ay, nako. Oh, pakinggan natin ang ongoing. Ang mga nagtatanong na ngayon ay ang mga Okay, pakinggan natin ang mga ongoing na pagtatanong ng mga senador. Itong forensic analysis, meron kang, for this purpose, itong pinag-uusapan natin. The computer, the authentication, sir, part? Or as a whole, sir? As a whole. I have a certification in computer hacking, sir, specific. But I have trainings in relation to the... Iba yung hacking eh. Pinag-uusapan natin forensic examination ng video, forensic examination ng mga ganitong bagay. Meron kang certification doon. I have certificate, sir. Thank you. Senator Judge Erwin Tulfo, thereafter Senator Judge Marcos. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Okay, kanina, napakinggan ko, si Senator Judge Hontiveros, nagtanong na naman siya. Kagaya kahapon, yung tanong niya, ano na naman yung tanong that will lead to a conclusion, na umalma si Senator Judge Pia Cayetano na hindi dapat. Ang mga tinatanong ay mga basic questions lang tungkol sa credibility ba ng witness, yung sinasabi, yung training niya, mga ganon, tungkol sa video. Dapat doon lang magtanong. Kanina nagtanong na naman si Senator Judge Hontiveros tungkol sa bagay-bagay that will lead to a conclusion. Kaya in-stop siya
in a very polite manner, pinatigil siya ni presiding officer Escudero. And nag-oblige naman. Tumalima si si Senator Judge Hontiveros. Kailan nabubuking ba yung kanyang style na may, sa tingin ko lang, may pagkabayas. Tama yung obserbasyon ni Senator Pia Cayetano sa pagtatanong na ito. Okay, pakinggan natin ang pagtatanong ni Senator Erwin Tulfo. To the threat to the President, Vice President, Senate President, Supreme Court. And if we found that the evidence is enough that there is a crime committed, we will file a case because that's the output of our investigation, sir. Kahit po ba na hindi yung biktima, in this case, yung whole biktima ng threat, kahit na hindi siya nagreklamo, automatic po yun, kahit na hindi siya nagreklamo sa inyo. Yes, Your Honor. Okay. Hindi nyo na siya kailangan tanungin pa na, Sir, gusto nyo bang kasuhan namin ito? Wala nang gano'n. You will never ask. Sabihin natin, hindi lang Pangulo, Vice Presidente. Nangyari din siya Vice Presidente o sa Speaker of the House, sa Senate President. Okay, speaking sa kaso, ang NBI, noon pa, panahon ni Director Santiago, nagsampa na ng complaint sa DOJ. That was 2 years ago. Up to now, wala pa ring resolution ng prosecutor kung mai-indict ba si BP Sara sa kasong ito na grave threat. So, anong ibig sabihin nun? Kaya kung malakas pa ang reklamo o ebidensya laban kay BP Sara, by this time, dapat sana yung piskalya, prosecutor handling this complaint, nag-resolution na para iakyat ang kaso sa korte. Sa pagkakaalam ko, wala pang kaso sa korte na naisampa laban kay BP Sara sa grave threat na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mao na ni ang atop sa natagaan na og yero. So kining diri gibutangan lang og silopin. Og kining diri nga ilang atop kuan lang gyud ni siya, tunnel bag. Kasi trapal yan. Trapal og tunnel bag. So nagpatindog sila sa ilang bag nga balay. O karon mo na ni ang among gihatag nga yero. So mo na ni ang ilang gipatindog nga ilang balay. Mapag-isaban na kagi. Oo, ilan sa mo naman to? Ano ko kauli siya pa mo? Ibuhan natin anay ba kay ilog isa ba nagtukudan? Si Makate. Anay. Dito na si Kadin. Ibidyoan ko na. Amin ipatukod na pakatimo. Bakit mo silang sandi? Ma! Kaya na si Red. Og karon human na gyud sa pag-atop ang among ginahatag nga yero. So nakatop na gyud sila sa ilang bag-ong balay. Salamat sa Ginoo sa naghatag sa sin. Nakabalay na gyud mi kay gitabangan na mi kay. Gaulanan na among balay. Pila na dito katuig ang inyong balay? Kanang unan ninyo nga balay. 5 na katuig. So gaulanan na gyud siya. 5 na katuig. So karon di na mo maulanan kay nakabalay naman mo og bag-o. Dili na maulanan kay nakabalay na mi bag-o. Salamat kaayo nga mapadayon unta ni nga tabang. Oh, salamat kaayo.